Binalot ng dilim ang nayon, sumipol ang hangin sa mga tuktok ng puno, dala ang amoy ng mamasa-masa na lupa. Isang tahimik, nagbabantang espasyo. Biglang isang mahinang tunog ang umalingaw-ngaw. Ito ay isang hindi pangkaraniwang gabi tulad ng iba pang gabi. Hindi isang gabing naliliwanagan ng buwan, hindi isang gabing tahimik. Ngayong gabi, hindi lamang natatakpan ng kadiliman ang kalangitan, ngunit ikinubli rin ang mga lihim na ang mga tao ay naglakas loob lamang na ibulong sa mga kwentong walang pangalan. Ngayong gabi, nagising ang kasamaan, at ang mga bagay ay hindi na magiging muli. Sa isang liblib na nayon, kung saan umaagos ang buhay na parang tahimik na ilog, may isang batang babae na nagngangalang Jel. Hindi siya espesyal, ngunit sa likod ng mga mata na iyon ay may isang lihim na kahit siya mismo ay hindi niya lubos na mauunawaan. Namuhay siya ng simple, nagtatrabaho sa bukid, tumutulong sa kanyang pamilya, at hindi na naghahangad ng kahit ano pa. Ngunit walang nakakaalam na, sa kadiliman, ang mga nilalang na itinuturing pa rin ng mga tao na nanonood sa kanya ay tahimik. Binago ang background music, lumilikha ng tensyon. At pagkatapos, isang ordinaryong araw, lumitaw si Emong. Isang kakaibang tao, walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, ngunit marami siyang alam tungkol sa baryong ito. Hindi lang siya isang estranghero, kundi bahagi rin ng isang kwentong hindi inakala ni Jel. Isang kwento kung saan ang mga misteryosong nilalang tulad ng mga aswang ay nagkukubli sa kadiliman, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Hindi alam ni Jel, pero ang pagtatagpong ito ang magpapabago sa lahat. Papasok siya sa mundong hindi lang puno ng panganib, kundi puno rin ng mga tanong na hindi nasasagot. Bakit ang daming alam ni Emong? Bakit may mga nilalang na kanibalistik na gumagala sa kadiliman? At higit sa lahat, may sapat bang lakas si Jel para harapin ang mga supernatural na puwersang iyon? Tonight, Jel will not only face the strange things from the outside world. She will have to face herself. Ang mga lihim tungkol sa pamilya niya, sa nakaraan niya, at sa presyo ng katotohanan ay malalantad sa madilim na gabi. Umpisa pa lang ito. Magkakaroon kaya si Jel ng lakas para malampasan ang kadiliman, o magiging bahagi siya ng nakakakilabot na kwentong ito? Samahan mo akong tuklasin ang misteryo sa likod ng mga mahiwagang nilalang, ang mga multong hindi nakakalimutan. At ngayong gabi, magsisimula ang kwento. Ito ay isang nayon sa isang malayong lupain, kung saan ang oras ay tila huminto. Ilang maliliit na bahay, nababalutan ng lumot na mga bubong na baldosa, ang hangin na umiihip sa bawat lumang dahon, ngunit walang tunog. Mayroon lamang mahahabang gabing tahimik na sumasaklaw sa lahat sa madilim na kulay ni isang ilaw, ni isang tao. Ang lokasyong ito ay nagpaparamdam sa sinumang naliligaw na para bang nahulog sila sa ibang mundo mula sa buhay. Nagpalit ang eksena kay Jel na nagtatrabaho sa bukid. Tahimik ang eksena, tanging huni ng mga ibon at kumakaluskos na hangin. Sa nayon na ito, may nakatirang isang batang babae na nagngangalang Jel, walang kakaiba, isang ordinaryong batang babae lamang na naninirahan sa isang mahirap na pamilya. Siya at ang kanyang pamilya ay nagsasaka, nag-aani, nagsisikap na maghanap buhay. Ngunit ang lugar na ito ay hindi madaling manirahan dahil ang lupain ay kakaunti, ang mga mapagkukunan ay naubos, at ang mga relasyon sa pagitan ng mga tao sa nayon ay palaging tensyon.
Shot of Jel working hard, her face show resilience, but also sadness and anxiety. Jel bow her head, take care of the plants in the quiet of the evening. Hindi lang mahirap ang buhay ni Jel at ng kanyang pamilya dahil sa kawalan ng lupa, kundi dahil din sa kawalang interes ng mga tao sa kanilang paligid. Maliit lang ang baryong ito, kakaunti ang mga tao, ngunit wala talagang nagmamalasakit o tumulong sa isa't isa. Ang mga araw ay humahaba sa kalungkutan at alienasyon. Introducing Megs, ang conflict ng dalawa. Pagputol ng kamera kina Jel at Megs na nagtatalo sa landas, ang mahinang liwanag ng dapit hapon na sumisikat sa mga puno. At saka, may kaibigan itong si Megs. Best friend siya ni Jel, pero siya rin ang nagpapakomplikado sa buhay ni Jel. Mag-best friend na sila simula bata pa, pero hindi palaging smooth ang relasyon nila. Laging iba ang pananaw ni Meg sa buhay, laging matigas ang ulo at hindi sumusuko. Kaya madalas silang magkaroon ng conflict. The scene of Jel and Meg's arguing, the words are sharp as knives cutting into each other. At some point, things are not longer simple. Constant arguments, bitter words become an indispensable part of their relationship. Megs always has a realistic, cold way of looking at things, unlike Jel, who is always dreaming and hoping for a bright future. She don't understand that, sometimes, in this life, people just need a little hope to keep their spirits. Magkatabing naglalakad ang mag-asawa, ngunit walang sinasabi, mapang-api ang kapaligiran. Ang dilim sa relasyon at ang mahiwagang tanda. Nakatingin ang kamera kay Jel na nakatayo, habang nakatingin sa malayo, nanlabo ang kanyang mga mata, parang may nararamdaman siyang kakaiba sa kalawakan. Lumakas ang hangin, nililipad ang kanyang buhok. But amidst all this conflict, Jel feels that something strange is happening. A change that she can't explain. Gabi-gabi, kapag bumabagsak ang dilim, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam, na parang may nakatingin sa kanya, sa dilim, naghihintay. Ang kamera ay humarap sa isang anino na dumadaan sa pagitan ng mga sinaunang puno, saglit at mawawala. Si Jel ay hindi napapansin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang tumingin sa dilim na may hindi kilalang pagkabalisa. Ito ba ay isang premonition ng hindi maipaliwanag? O ito ba ay pagkabalisa lamang ng isang batang babae na naninirahan sa isang liblib na nayon kung saan walang nangangahas na dumaan sa gabi? Naputol ang eksena sa pagpasok ni Jel sa bahay. Madilim ang ilaw sa bahay. Umupo siya sa tabi ng bintana at nakatingin sa labas. Ang liwanag ng buwan ay nagliliwanag sa kanyang mukha. Unti-unting nawawala ang musika. Hindi alam ni Jel, ngunit lahat ng kakaibang bagay na yon ay nagsisimula pa lang. May mga misteryong unti-unting nabubuo at marahil siya na ang makakaharap nito. Ngunit sa dilim na yon, magkakaroon ba siya ng sapat na lakas upang mahanap ang katotohanan o mahuhuli na siya sa mga multo na kahit ang mga tao sa baryong ito ay hindi nangahas banggitin? Larawan ni Jel na naglalakad sa desyerto na daanan. Ang sikat ng araw ay sumisikat, ngunit ang lilim mula sa mga lumang puno ay naging medyo madilim ang kapaligiran. Si Megs ay nakatayo na naghihintay sa kanya sa harap. Ang musika ay malambot, ngunit ang tempo ay mas mabilis na lumilikha ng isang pakiramdam ng pagkabalisa. Sa mga normal na araw sa baryo, sa pagitan ni Jel at Megs, marami pa ring pagtatalo, hindi lang simpleng biro. Hindi kasing dali ng inaakala ng mga tao. Ang relasyong ito ay laging may tensyon, sa pagitan ng pagkakaibigan at galit, sa pagitan ng pag-ibig at hinanakit. Magkaharap sina Jel at Meg sa trail.
Parehong naghahamon ang tingin nilang dalawa, hindi na itago ng mga mata ang inis. Jel, na may mapagmataas na ekspresyon. Megs, ganito naman palagi. Hindi ka ba napapagod? Palaging nagtatalo, wala man lang kapayapaan. Megs, nakangiti, matigas ang ulo. Naku, hindi ko alam kung bakit kailangan kong magtiis sa ganitong klaseng saradong estilo mo. Laging isinasara ang puso ko, laging umiiwas sa lahat. Ang kuha ay nakatutok sa mga mata ni Jel, puno ng pagmamalaki ngunit medyo mahina. Tumalikod si Jel, sinusubukang huwag hayaang makita ni Megs ang kanyang tunay na nararamdaman. Narrator, dahan-dahang binabago ang kanyang tono, unti-unting tumataas ang tensyon. Pero behind these arguments, there is something deeper. Jel begins to realize something she cannot deny. The feelings she has for Megs go beyond the limits of a normal friendship. But her proud, self-protective nature prevents her from admitting it. Tiningnan ni Jel si Megs mula sa malayo, ngunit mabilis na tumalikod, na parang ayaw niyang harapin ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagiging mabigat at madilim ang musika. Krisis at pagsasakatuparan. Nag-iba ang eksena sa gabi nang magkatrabaho sina Jel at Meg sa bukid. Tahimik ang hangin, tanging tunog lang ng mga insekto at ihip ng hangin. Biglang huminto si Jel, ang mga mata ay nakatingin kay Megs, kakaibang pakiramdam ng kawalan ng laman sa kanyang puso. Sa isang gabing tulad ng iba pa, habang nagdidilim ang kalangitan, ang kanilang relasyon ay nagbabago. Kapag ang isa sa mga hangin ay nagdadala ng mahinang ulan, ang lahat ng hindi nasabi na mga bagay ay tila inilabas sa isang sandali at napagtanto ni Jel kung ano ang sinusubukan niyang tanggihan. Napatingin si Jel kay Megs habang nakayuko para kunin ang mga nahulog na gamit. Isang hindi maipaliwanag na pananabik ang pumupuno sa puso ni Jel. Ang malambot na liwanag mula sa mga lamp ng langis ay kumikinang sa mukha ni Jel, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng hindi karaniwan. Jel, pabulong sa sarili, ngunit hindi maitago ang kanyang nararamdaman. Bakit ganito ang nararamdaman ko kay Megs? Kaibigan ko siya, kaibigan lang, di ba? Ang mga salita ay parang hamon sa sarili. Pilit na pinipilit ni Jel ang sarili na tumalikod, ngunit hindi maaalis ang nararamdaman. Pagbabago sa relasyon. Nag-iba ang eksena sa kinabukasan, biglang lumapit si Megs kay Jel. Magkasama ang dalawa, walang harsh words or arguments. Nag-iba na ang atmosphere. A sudden peace. The next day, Megs is not like usual. She approaches Jel, not to argue, but to share. She looked at Jel with eyes that no longer have stubbornness or challenge. Instead, may concern, kakaibang gentleness. Megs, malumanay, sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Jel, I know we've had too many conflicts. But I don't want to continue like this. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Jel kay Megs, nagulat ang nakasulat sa buong mukha niya. Nagsimulang gumuho ang matibay na pader sa puso ni Jel. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga umuusad na emosyong ito. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa ni Jel ay manahimik. Ang mga pader na matagal na niyang itinayo ay biglang gumuho. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niya ang isang bagay, ang mga bagay ay hindi na mauulit. Nakikita sa shot ang mga mata ni Jel, ngayon ay hindi na proud o cold. She looked at Megs with a softness she never admitted. The friendship slowly turns into something deeper.
ang pagbabago ng mga damdamin at panloob ng mga salumatan. Ang kamera ay pinutol kay Jel na nakaupo mag-isa sa isang madilim na silid. Ang mga iniisip ni Megs ay umiikot sa kanyang ulo. Ang mga larawan ng mga nakaraang pagtatalo, pagkatapos ng mga huling sandali ng paglalambing, lahat ay pinagsama-sama. Si Jel ay tahimik na nagtataka. Maaari ba niyang aminin ang pakiramdam na ito? Alam ni Jel na hindi na maibabalik ang mga bagay-bagay sa dati. Pero may lakas na ba siya ng loob na harapin ang mga nararamdamang ito? Aminin ba niya na pumasok sa bagong yugto ang kanilang pagkakaibigan, na siya mismo ay hindi maipaliwanag? Nagbago na ang relasyong ito, ngunit mayroon ba siyang lakas ng loob na tanggapin ang pagbabagong ito? Dumugaw si Jel sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha, na parang koneksyon sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Hindi pa rin lubusang nailalabas ang emosyon sa loob niya. At sa bawat susunod na hakbang, kinailangan ni Jel na harapin ang sarili. Saan pupunta ang pakiramdam na ito? Ang eksena ay nagbukas sa isang madaling araw, makapal na hamog, isang lalaki ang lumabas mula sa hamog. Ang madilim na liwanag ay nagliliwanag sa kanyang silweta, na lumilikha ng isang diwa ng misteryo. Si Emong, ang lalaking kararating lang sa nayon. Ang musika ay madilim, medyo tense. Sa umagang umaambon, kung kailan hindi pa naglalaho ang mga anino, isang kakaibang lalaki ang lumitaw. Naglalakad siya papasok sa nayon na para bang matagal na niyang pag-aari ang lugar na ito. Emong, isang pangalan na hindi talaga alam ng sinuman sa nayon. Puro tsismis lang ang naririnig ng mga tao tungkol sa kanya, na nagmula siya sa liblib na bahagi ng bundok kung saan may mga mystical na nilalang pa rin. Ang kamera ay sumusubaybay mula sa malayo. Si Emong ay naglalakad ng basta-basta, ngunit ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay lumilikha ng isang hindi mapakali na kapaligiran. Ang mga taga-nayon ay tumitingin sa kanya na may kakaiba at kahina-hinalang mga mata. Walang nangahas na lumapit sa kanya. Si Emong ay may kakaibang alindog, na para bang mayroon siyang supernatural na kapangyarihan na walang nangahas na hawakan. Mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa kanya, mga alingawgaw ng mahimalang kakayahan sa pagpapagaling ng mahika na magagawa niya sa isang tingin lamang. Nakatayo si Emong sa tabi ng batis sa nayon, nakataas ang kanyang mga kamay na parang nagdarasal o nang elam. May ilang taga-nayon na nanonood mula sa malayo, na nag-aalalang bumubulong. Ang mga supernatural na kakayahan ni Emong, nabubunyag ang misteryo. Napahinto ang kamera kay Jel at Megs na magkasamang nakatayo, nakatingin sa malayo. Nakita nilang dalawa si Emong na nagpapagaling ng isang sugatang taga-nayon. Ang madilim na liwanag ng dapit hapon ay nagtatampok sa kakaibang tanawin. Narrator malambot, mausisa. Hindi na iwasang mapansin ni Jel at Meg si Emong. Isang araw, nang makita siyang nagpapagaling ng sugatan, may kakaibang nangyari. Sa isang mahinang paggampilang sa sugat ay tila gumaling na ang kausap, wala ni isang bakas. Nilagay ni Emong ang kamay sa sugat ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang sugat, itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Jel, bulungan, nagdududa pa rin. Impossible. This is not normal. Anong klaseng kapangyarihan meron siya para magawa niya ito sa isang halik lang? Megs, nakatingin kay Emong na may pagdududa. I don't believe in these things. Something is wrong. We have to be careful. Hindi maitatanggi ni Jel ang mahika, ngunit sa kanyang puso ay naroon pa rin ang malabong takot. Si Megs naman, hindi siya naniwala sa mga mahika na ito. Masyadong abnormal ang lahat.
Tagapagligtas nga ba si Emong o isa siyang unpredictable na panganib? Relasyon ni Jel, Megs at Emong. Ang eksena ay napalitan ng isang gabi, habang si Jel at Megs ay nakaupo ng magkasama sa bahay. Ang madilim na liwanag mula sa lamparan ng langis ay nagtatampok sa tensyonado na kapaligiran. Si Jel ay nakatingin sa labas ng bintana, iniisip ang tungkol sa mga kamakailang kaganapan. Habang hindi matanggal ni Jel ang kakaibang nararamdaman niya kay Emong, lalong nag-ingat si Megs. Mas nagiging komplikado ang kanilang relasyon, hindi lang dahil sa itsura ni Emong, kundi dahil din sa hindi maipaliwanag na nararamdaman nila ni Jel. Pinagmamasdan ni Jel si Emong sa malayo isang gabi, kumikinang ang mga mata nito na parang may kakaibang koneksyon. Tumabi sa kanya si Megs, maingat at nag-aalala ang kanyang mga mata. Jel, sa isip niya nag-aalala. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ko kayang kontrolin ako ng emosyon ko. Pero may kakaiba kay Emong. Megs nagsalita sa inis na tono. Jel, I don't like the way he look at you. You have to be careful. Ang mga tulad ni Emong ay hindi mga taong madali nating pagkatiwalaan. Paggalugad sa mahiwagang nakaraan ni Emong. Ang eksena ay naputol sa isang madilim na gabi. Sina Jel at Megs ay nakatayo sa tabi ni Emong habang sinisimulan niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya. Tahimik ang boses ni Emong, ngunit ang misteryo sa kanyang mga salita ay higit na nakakatakot. Si Emong ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang pamilya. Mga kakaibang kwento tungkol sa kanyang mga ninuno, nakaalyado ng mga supernatural na puwersa, at ang mga mapanganib na pakikitungo na ginawa nila upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Sa partikular, ibinunyag niya na ang kanyang pamilya ay minsan ay nagkaroon ng malapit na kaugnayan sa mga nilalang na tinatawag pa ring aswang ng mga taga-nayon. Ikinuwento ni Emong ang nakaraan ng kanyang pamilya, ang malamlam na liwanag mula sa oil lamp na nagpapalamig at misteryoso sa kanyang mukha. Ang kanyang mga salita ay tila nagbukas ng isang madilim na pinto sa kasaysayan. Emong, sa mahina at malungkot na boses. Nagawa namin ang mga bagay na walang gustong pag-usapan. Nagawa na ang mga deal, at minsan, babalik ang mga nilalang na iyon na hinihingi ang presyo na aming inutang. So, everything begins to become clear. Ang relasyon ni na Emong at ng mga mahiwagang nilalang ay hindi lang basta chismis. Ito ay isang nakakatakot na realidad, isang realidad na inamin mismo ni Emong. Mababago kaya ng katotohanan ito ang pananaw ni Jel at Meg sa kanya? Magkakaroon kaya sila ng lakas para harapin ang madilim na nakaraan na dinadala ni Emong? Si Jel at Megs ay nakatayo sa kadiliman, nakatingin kay Emong, isang pakiramdam ng pag-iting at pagkabalisa ay bumabalot sa kalawakan. Sa bawat susunod na hakbang, hindi maiwasan ni Jel at Megs na harapin ang katotohanan tungkol kay Emong at sa kanyang nakaraan. Alam nila na ang buhay sa baryong ito. Ang eksena ay nagbukas sa isang mapayapang tanawin ng nayon sa gabi. Ngunit ang isang mabangis na hangin ay umihip, kinakaluskos ang mga puno na nagdadala ng pakiramdam ng pagkabalisa. Ang gabi ay mabilis na lumubog, ang espasyo ay nagiging mabigat, puno ng pagkabalisa. Isang kakaibang ingay ang umaalingaw-ngaw sa kadiliman, ang tunog ng mga yapak ng hindi nakatira. Sa gabing iyon, ang kadiliman ay hindi lamang sumasakop sa nayon, ngunit nagdadala din ng isang banta na hindi maiisip ng sinuman sa nayon. Kapag ang katahimikan ay tila masyadong mahaba, biglang, ang mga kakaibang ingay, tulad ng mga yabag ng multo, ay umaalingaw-ngaw mula sa isang lugar sa kabubatan. Walang nakakaalam, ngunit isang pag-atake ay darating,
isang pag-atake ng mga uhaw sa dugo na nilalang aswang. Ang eksena ay kumikislap, ang kadiliman ay makapal, ang mga itim na figura ay lumilitaw mula sa kagubatan, mabilis na kumikilos tulad ng hindi malinaw na mga silweta. Ang lupa ay umuuga, at hiyawan ay umaalingaw-ngaw sa buong nayon. Walang nakahanda. Bumuhos sa nayon ang mga kakila-kilabot na nilalang, na may mapupulang mata at matatalas ng ngipin. Nagsimula ang bangungot. Ang aswang ay nagmula sa dilim, itinapon ang buong pamayanan sa matinding takot. Umalingaw-ngaw sa lahat ng dako ang hiyawan, kalabog sa mga pinto. Nagtakbuhan ang mga tao sa lahat ng direksyon, ngunit hindi nakatakas sa dilim na iyon. Si Jel at Megs ay nahuli sa isang buhay o kamatayang labanan. The scene cuts to Jel and Megs running through the village, trying to find safety. Pero patuloy silang hinahabol ng mga anino ng aswang, na tila ba nakaharang ang bawat landas. Nakakatense ang musika, umaalingaw-ngaw ang dagundong ng aswang. Si Jel at Megs, na matalik na magkaibigan na humarap sa napakaraming salungatan, ay wala na sa kanilang sariling problema. Sila ay nahuli sa isang labanan na hindi nila matatakasan. Ang mga uhaw sa dugong nilalang na iyon ay walang pinipigilan. Ang bawat hakbang na kanilang gagawin ay isang labanan sa buhay o kamatayan. Hindi sila maaaring tumakbo ng mabilis at ang buhay ay ilang segundo lamang. Itinaas ni Megs ang kanyang kamay, sinusubukang protektahan si Jel habang sinisingil sila ng isang aswang. Parehong natitisod, ngunit lumaban si Megs para protektahan si Jel. Megs sa humihinal at natarantang boses. "Run, Jel! Subukan mong lumayo sa kanila. Pipigilan ko sila." Jel sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Hindi kita kayang iwan mag-isa." Palapit ng palapit ang mga aswang, at kapag naiisip nila na desperado na sila, biglang may lumitaw na figura. Si Emong at ang kakayahang protektahan. Biglang lilitaw si Emong mula sa dilim, nakatayo sa pagitan ni Jel, Megs at ng mga aswang. Ang liwanag mula sa kamay ni Emong ay nagniningning na parang supernatural na enerhiya na nagpapaatras sa mga nilalang. Ang musika ay tumutugtog ng malakas, puno ng misteryo. Ngunit kapag tila wala ng pag-asa ang lahat, may kakaibang nangyayari. Lumilitaw na parang multo si Emong na nakatayo sa pagitan ng mga nilalang na iyon at ng dalawang babae. Ang mahiwagang liwanag mula sa kanyang kamay ay nagliliwanag na lumilikha ng hindi nakikitang harang na nagpapaatras sa bawat aswang na naniningil. Isang kakaibang katahimikan ang bumagsak. Hindi na makalapit ang mga nilalang na iyon. Emong, sabi sa isang mahigpit, determinadong boses. "Don't worry. I will protect you. Pero kailangan nating lumaban dahil hindi tayo makakatakas ng tuluyan." Si Emong ay nagsimulang gumamit ng kanyang supernatural na kapangyarihan upang lumikha ng isang bagyo ng liwanag na itinaboy ang mga aswang. Si Jel at Megs ay tumingin sa kanya na may pagtataka, ngunit may kaunting takot din. Hindi makapaniwala sina Jel at Megs sa mga nangyayari. Si Emong ay hindi lamang isang ordinaryong tao. May mga kapangyarihan siya na kahit sila ay hindi maipaliwanag. Pero si Emong ba talaga ang kanilang tagapagtanggol o bahagi ng isang madilim na kwento na unti-unting lumalabas? Pagtuklas sa kahinaan ng aswang, ang sinaunang kwento. Ang eksena ay lumipat sa isang gabi, sina Jel, Megs, at Emong ay nakaupo sa paligid ng apoy. Si Emong ay nagsimulang sabihin kina Jel at Megs ang tungkol sa kanyang pamilya at ang kanyang nakaraan na kinasasangkutan ng aswang.
Nang humupa na ang labanan, nagsimulang sabihin ni Emong kina Jel at Megs ang tungkol sa kanyang pamilya. Ang koneksyon sa pagitan ng kanyang pamilya at ng mga nilalang tulad ng aswang ay hindi nagkataon lamang. Si Emong ay nagpahayag ng isang sinaunang kwento tungkol sa isang panunumpa na ginawa ng kanyang mga ninuno gamit ang mga supernatural na puwersa. Isang panunumpa na maaaring magbuwis ng kanilang buhay. Isinalaysay ni Emong ang isang sinaunang aklat na nagtatala ng mga kasunduan sa mga supernatural na puwersa at kung paano hinarap ng kanyang pamilya ang mga aswang noong nakaraan. Emong, nagmumuni-muni, pinagmumultuhan. Nagawa ng pamilya ko ang mga bagay na hindi maisip ng iba. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang halimaw, bahagi sila ng buhay, bahagi ng tadhana na hindi natin maiiwasan. Ngunit sa paghahanap lamang ng kanilang kahinaan, masisira natin sila. Ang kahinaan ng aswang ay nasa isang kwento na tanging ang pamilyang Emong ang nakakaalam. Isang sinaunang lihim na kung hindi malulutas ay hindi matatapos ang digmaang ito. Ang huling kuha ay nagpapakita sa kanilang tatlo na naghahanda upang lumabas sa madilim na gabi upang hanapin ang kahinaan ng aswang, habang ang buwan ay nagniningning sa malayo. Si Jel, Megs, at Emong ay nakatayo sa harap ng isang malalim na kabubatan. Ang liwanag mula sa isang oil lamp ay kumikislap sa dilim. Nagsisimulang buuin ang musika, nagkakaroon ng tensyon. Ngayong gabi, sasabak sila sa isang hindi inaasahang paglalakbay. Hindi pa tapos ang digmaan sa aswang. Ang eksena ay nagbubukas sa nayon pagkatapos ng digmaan. Ang tanawin ay tiwangwang at wasak, ang mga bahay ay nawasak, ngunit ang kapaligiran ay unti-unting bumabalik sa kapayapaan. Si Jel at Megs ay nakatayo sa burol, nakatingin sa ibaba sa nayon, na may maalalahaning mga mata. Si Emong ay nakatayo sa tabi nila, ang hapong sinag ng araw na sumisikat sa kanyang mukha, na lumikha ng kakaiba, ngunit malungkot na kagandahan. Pagkatapos ng digmaan sa mga aswang, hindi na pare-pareho ang lahat. Nawasak ang nayon, nananatili pa rin ang mga sugat sa puso ng mga tao. Ngunit nagpatuloy pa rin ang buhay, at may kakaibang unti-unting tumutubo sa puso ni Jel at Megs. Ang kanilang relasyon ay ganap na nagbago. Ang mga takot ay itinulak palayo, at ang mga emosyong hindi pa natatanto ay nagsimulang ilabas. Tumingin si Jel kay Megs, at pagkatapos ay mas malumanay na nagkatinginan ang dalawa kaysa kanina. Ang mga mata ay hindi na nagtataglay ng tensyon, ngunit pag-unawa at pakikiramay. Si Jel at Megs, na dating magkaaway, ngayon ay magkasama, hindi lamang nagbabahagi ng sakit, kundi pati na rin sa muling pagtatayo ng baryong ito ng magkasama. Nagbago sila, hindi lamang dahil sa sakripisyo, kundi dahil ang digmaan mismo ang tumulong sa kanila na matanto ang halaga ng pagkakaibigan, ng pagbabahaginan at pagmamahalan. Mga sugat na hindi naghilom, nananatili ang sakit. Napalitan ang eksena kay Jel at Megs na nagtutulungan sa village. Kahit magkatrabaho sila, may malayo pa rin ang mga mata ni Jel, parang hindi pa tuluyang lumipas ang mga alaala. Ngunit kahit unti-unting tumatag ang mga bagay-bagay, ang mga sugat sa kanilang mga puso ay hindi madaling gumaling. Si Jel at Megs, bagamat sila ay nagbago, ay may hindi malilimutang sakit sa kanilang mga puso. Ang mga imahe ng matinding labanan, nakakakilabot na mga nilalang, at ang mga pagkalugi na kanilang naranasan ay laging nasa kanilang isipan. Kaya ba nilang ipagpatuloy ang kanilang bagong buhay nang hindi namumulto sa nakaraan? Si Jel ay nakaupong mag-isa sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang mga mata ay parang panaginip na parang inaalala ang mga nakakatakot na labanan. Lumapit si Megs at inilagay ang kamay sa balikat ni Jel, ngunit walang sinabi si Jel. Minsan,
kahit anong pilit nilang kalimutan, babalik pa rin ang mga alaala. Ang sakit na hindi nila masabi, ang mga mahihirap na desisyon na kailangan nilang gawin para makamove on, pero totoo ba na ang tanging paraan para harapin ang sakit ay ang harapin ito? And will Jel and Megs ever find true peace of mind? Emong at ang sakripisyo, masakit na desisyon. Nagbago ang eksena kay Emong, nakatayong mag-isa sa burol na tinatanaw ang nayon. Ang liwanag mula sa paglubog ng araw ay sumisikat sa kanyang mukha, na lumikha ng malungkot at malungkot na tingin. Lumapit sina Jel at Megs, naramdaman ang kakaiba sa kanya. Si Emong, bagamat siya ay isang bayani sa labanan, ay siya rin ang nagtitiis ng matinding sakit. Alam niya na, para maprotektahan ang mga taong mahal niya, minsan, kailangan niyang gumawa ng mga desisyon na hindi niya maisip. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang upang manalo sa pakikipaglaban sa aswang, kundi pati na rin ang pagsasakripisyo para sa mga taong mahal niya. Napatingin si Emong kina Jel at Megs, maalalahanin ang mukha, puno ng determinasyon. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay, kahit na ang ibig sabihin nito ay mawala ang lahat. Emong, na may paos, determinadong boses. This is an right choice. You deserve peaceful life. Ako naman. I can't live in this shadow forever. But at least, I can protect you, and that's the only thing I can do. Nagawa na ni Emong ang pinal na desisyon, kahit masakit na desisyon na hindi lubos na mauunawaan ng sinuman. Isasakripisyo niya ang kanyang sarili para protektahan ang mga taong mahal niya, at magtatapos ang kanyang buhay sa kapayapaang matagal na niyang hinahangad. Lumakad si Emong sa dilim, bago naglaho sa mga burol. Iniwan si Jel at Megs na nakatayo, puno ng lungkot at panghihinayang ang kanilang mga mukha. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa para sa kinabukasan. Ang huling kuha ng part 5 ay si Jel at Megs na magkatabi, nakatingin sa nayong itinayong muli. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagniningning na nagdadala ng sariwa, umaasa na pakiramdam. Nagkatinginan sina Jel at Megs, magkahawak kamay, ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon at pananampalataya sa hinaharap. Sa sakripisyo ni Emong, nagsimula ang isang bagong kabanata. Bagamat nandoon pa rin ang mga alaala ng nakaraan, nakatagpo ng bagong pag-asa sina Jel at Megs. Hindi na sila mga taong pinagmumultuhan ng kadiliman. Natuto silang tumayo at muling buuin ang kanilang buhay ng magkasama. Magkasamang naglalakad sina Jel at Megs sa bukid, kung saan sila nagtanim ng mga bagong puno, isang simbolo ng muling pagsilang. Nagkatinginan sila, walang sinasabi, ngunit nasa kanilang mga mata ang lahat ng pangunawa at pananampalataya sa isang bagong hinaharap. Harap sa sakit at kawalan, natagpuan ni Jel at Megs ang lakas para magpatuloy. Hindi magiging madali ang buhay, ngunit alam nila na kapag naglakas loob tayong harapin ang kadiliman, makikita natin ang liwanag. At ang kwentong ito, maaaring hindi pa matapos pero at least, nakahanap sila ng bagong simula.